Nakatayo lang ako sa biyaya ng Panginoon Diyos. Alam niyo po, nung kinausap ako ni Pastor, akala ko nga po may kasalanan ako eh. Pwede tayo mag-usap, sabi ni Pastor. Sabi ko, kaya parang may nagawa ako kasalanan sa. Tapos sabi niya, may isang gawain na nangangailangan ng Pastor, sabi niya gano'n. Yung may sakit yung Pastor. Sabi niya sa Mindanao. Ayos pa po, sa Mindanao. Ayun sabi ko, di ako makakarating dito ng month or ano, sabi ko, baka yan. Pero sabi ko sa Panginoon, nagsuko ako ng buhay. Tapos, naisip ko rin yung kalagayan ng mga tupa. Sabi ko, hindi po, Pastor, sabi ko. Tapos, bibigay ko yung number mo kay Pastor James. Sabi niya gano'n, na kayo mag-usap. And yung Sunday nun, na tinawagan nga ako ng Pastor James. Sabi niya, mayroong gawain dito sa San Fernando na mag-assist daw ni Pastor Noel sa Macau, sabi niya. 1 week lang siya doon. Tutulungan ko sa gawain. Ikaw yung mag-preach, ikaw yung mag-devotion, ikaw mag-Bible study. Sabi ko, sige po, Pastor, sabi ko gano'n. Kaya akala ko kasi sa Mindanao eh, pero Lord, sabi ko, kung tatawagin niyo po talaga ako, nagtinaga sa Panginoon na tatawagin niyo po ako, Lord, na dala ko yung puso ko, sabi ko. Nabigdig ko yung puso ko. At the same time, dala ko po yung presensya niyo, sabi ko gano'n, sa panalayan ko. Na ako ba po talaga, sabi ko kay Pastor, na dami ko pong hindi alam, hindi pa po ako nakapagtapos ng Bible school, sabi ko gano'n. Sabi ni Pastor Brad, kung books lang yun, sabi niya, pwede mo paralan yan. Eh, sabi, wala ka bang tiwala? Sabi ni Pastor Wilson sa akin, wala ka bang tiwala sa sarili mo? Dali na, kailangan ko talaga ng Panginoon. Nandisar niya po talaga ni Pastor Wilson, habang nagsisharing tayo din po pag wala ng mga miyembro. Ako desire ko na mag-mission, sabi niya, missionary sa ibang bansa, pero ako sila nag-mission, sabi niya naman. Ako naman desire po talaga, makapag-mission po sa malayong lugar, o yung talagang yung indigenous people po, walang ano po sila, alam sa pang-ano. Pero sabi ko, dinala ko ng Panginoon dito, meron purpose. Kaya niyo po, nung unang meet ko po yung mga kapatid, talagang willing po sila. And then nakita ko, kinausap ko yung mga membro, ilang years na ba po ba yung church? Sabi niya nasa 15 or 12. Kalungkot po ako kasi sabi ko, yung mga mission po namin halos nasa 7 or 10 pa lang yung pinakamaganda ko, sabi niya. Eh, habang nakikita ko paano sila mag-worship, linggo lang po yung worship po nila. Morning po, 7:30 hanggang 9:30. Tapos, Bible study po sa isang bahay. Ganun lang po. Eh, Pastor Noel po, abang pag gano'n, nag-sharing time po kami. Gawin natin na merong prayer meeting. Pinipsan po namin sa prayer meeting. Amen. And then, dumalo po sila. And then, Bible study, tsaka soul winning po kami talaga. Yung ginagawa po namin. Pero nung umalis na po siya, ako na po mag-isa nagso-soul winning. Yung mga nanay po na Bible study ko po eh, kailangan ko rin po ng katuwang sabi ko. Buti lang po na dun si Sister Christy tsaka si Brother John. Gusto kong katuwang po sila doon. Blessing na mo po. Alam niyo po, lagi kong hiniyak sa Panginoon yung paggabi po. Sabi ko, yung awit ng Tears My Life, sabi ko, Lord, gamitin mo lang po ako, sabi ko gano'n. Alam niyo po, inamon ko po yung kapatid ko nung Sunday. Ikaw magpipre, sabi ni Pastor Serrano sa akin. Yung preset mo na ako nung nakaraan, sabi niya, ako daw yung acting pastor, tapos siya daw as assistant pastor. Sabi ko, parang ano, sabi, nantatawag po namin sa inyo, sir o pastor po. Sabi ko, ano po yung gusto niyo po. Pero po, ayaw ko man tawagin yung pastor, sabi ko, pwedeng sir or brad na lang, ano po yung ano niya, sabi ko. Sabi niyo po, yung mga kapatid ko, nung nag-trip po tayo ng Sunday, nag-Bible study po kami. Alis po nandun po sila, hinamon po sila, sabi ko, yung vision sabi ko, anong pagkakaiba ng vision sa dreams? Kasi yung dreams, nakatulog ka eh. Hindi ka wala kang awareness, sabi ko. Pero yung vision, sabi ko, gising ka. At sabi ko rin po, dun yung pasay ko, dreams without a plan is like a wish. Sabi ko gano'n po. Alam niyo po, ako na sinama po ako ng Bible study po namin. Alam niyo, nandun po lahat yung mga kapatiran, no? And then nag-wonder po sila. Sabi ko, sana po Lord, kumilis po kayo sa kanila. Sinukwento ko po yung paano po tayo naglilingkod sa Panginoon. Nag-wonder po, nakikita ko yung mga masa po nila. At bilang isang tinalaga po, bilang lingkod ng Panginoon Diyos, ikaw pala, pag-i-desire ka rin, ano yung pangarap mo sa mga member po doon. Nakakatawa nga yung mga juniors, araw-araw nandun sila, gusto na matulog. Talagang, sir, hindi ko po ginagawa dyan. Okay lang po, sabi ko. Pagkatapos po nung ginagada po sila, dinedevotion ko po sila.
Tapos yung mga junior, yung mga ano po doon, puro po sila na outreach po ako, no? Talaga nagtuturo, sabi ko, di ko ano, pero ginagawa mo yung paraan para lang abutin lahat po sila. Sabi ko, Lord, sa ganitong paraan, wala mo po akong talent. Minsan nga yung tumutugtog din talaga ako ano eh. Pero marunong po ako tumugtog. Yung po talaga, wala po ako sa tugtog, sabi ko. Kung kakalobin ng Panginoon na sana bibigyan ako ng katuwang, sabi ko marunong sa music. Kasi po, ngayon po pala napakalaga ng music, no? Ano po talaga na sabi ko na yun yung isa po na makatulong po sa gawain. At sabi ng mga member po doon, sir, ilang pong taon, kailan po kayo dito? Sabi ko, 3 months lang. Sabi kasi ni Pastor doon sa akin, ay James sa akin po na bigyan kita ng 3 months doon mo. Tignan mo kung gusto mo doon, yung puso mo, maatas ka sa kanila. Ayaw naman kitang pipilitin, sabi niya gano'n sa akin. Alam niyo po, habang nag-minister ko po sa kanila, yung puso po nila, habang pinapanggawa po yung mga ano nila, parang yung puso mo na rin na anong meron po sa kanila. Ngayon ito pala, pag umalis ka ng comfort zone mo, makikita mo yung at the same time yung sarili mo po talaga, inaatat mo na po sa kanila. Sabi ko sa biyaya ng Panginoon po na nakakatayo po tayo, at sabi ko kung hindi manuloobin ng Panginoon, hindi ako patawagin. Sabi ko, sana po yung magpapastor dito. Talaga pong magabayan po sila. Alam niyo po yung pinapastaran ko doon sa mission ko, no? Mga alis na po ako, nag-iyakan po sila. Sir, iwanan mo na po kami. Ayun, malapit lang po ako, sabi ko gano'n. Alam niyo po, abang paalis po ako doon, umiyak po sila. Pag kayo iiyak, pag umiyak po kayo, para ako na sabi ko gano'n. Alam mo pag nakabag-filter, parang sa nakapag-impal ka po sa bawat puso po nila, malaki ng impact. Kahit sabihin po natin na hintalo lang po tayo, pero yung nagagawa po natin sa buhay po nila, napakalaking impact na po. Sabi ko, Lord, salamat po sa inalis niyo po dun sa isang comfort zone na binirin niyo po dito. Yung sinasabi ni Pastor, nakikita mo talaga yung need ng bawat isa. At sabi ko, Lord, kung gagamitin niyo po ako dito, here's my life, sabi ko sa Panginoon. Patuloy lang po na, tulungan niyo po ako. Thank you pa po lahat sa biyaya niyo po sa akin. Yun lang po, salamat. Amen.